Ano daw ang gagawin ng isang bagong OFW sa pagnenegosyo? May nag-message sa akin, ano daw ang gagawin niya kasi isa siyang bagong distributor na OFW from the Middle East. Okay, yung pangalawa naman, ano daw ang gagawin niya doon sa bago niyang distributor na isa ring OFW. So basically, yan ang sasagutin natin sa video ito. Pero bago ko sagutin, please don't forget to follow and like this page, Attorney Drew M. Magturo-Capitology, para ma-notify ka sa mga susunod na video at mga post natin na pang-motivate or pang-realization sa ating buhay o pagnenegosyo. Okay? So, yan ang tanong. Ano daw ang gagawin ng isang bagong OFW sa pagnenegosyo? Okay? At pangalawa, ano daw ang gagawin ng ipapagawa niya raw sa bago niyang distributor na isang OFW? Basically kasi kung paano gawin ng OFW ang kanyang pagnenegosyo, primarily kung ano yung sistema ng grupo. Okay? So, kung ano yung problema, yung sistema ng grupo mo, okay yon. Itong sasabihin ko, ito yung pandagdag lang o supplemental sa sistema ng grupo kung anong mang sistema yan. Pero sa akin kasi, ito yung ginagawa ko. Pero basically, ayon na rin sa experience kung paano turuan at tulungan ang isang OFW, paano magsimulang magnegosyo dito sa negosyo natin. Okay, una muna siyempre is dahil OFW yan, dahil nagtatrabaho yan, basically, gagawin niya ang pagnenegosyo during free time or pangapasingit-singit lang. Okay, kung either domestic helper ka, isa kang office-based na OFW, isa kang migrant worker, kung ano man ang classification mo, usually dahil part-time yan, usually ginagawa nila ito after ng pagtatrabaho. Kung ikaw isang domestic helper, kung tapos ka hanggang alas 10 ng gabi, so ang available mo na lang na para gawin yung negosyo ay after your work or after around 10 o'clock or 11 o'clock in the evening. Alam naman natin yung mga OFW, talagang mga maraming pinagbabawalan ng amo nila na hawakan yung cellphone. Kaya minsan, alam ko, pag uma-attend ng training ko, mga naka-ano lang yan, mga naka-earphone lang tapos nasa bulsa. So basically, mahirap. Alam mo, napakahirap magnegosyo. Okay? Lalo na kung isa kang OFW. Kasi siyempre, maghapon, pagod ka. Kaya nga saludo ako sa mga OFW na nakikita ang ganda ng negosyo o naisisingit pa sa kanilang busy schedule ang pagnenegosyo. So basically talaga, ang negosyong empowered consumerism talaga, ito ay para sa mga OFW. Kasi alam naman natin na kailangan magdagdag ng kita. Kaya lang sa panahon ngayon, kung isa kang OFW, paano ka magdadagdag ng kita? Hindi ka naman allowed maghanap pa ng another job para may dagdag kita ka. Hindi ka naman pwede makapagtayo ng negosyo na traditional kasi nandiyan ka sa abroad. So talagang ang logical solution at best option talaga ay magnegosyo ka ng empowered consumerism. Kasi ang easy ay part-time at gamit lang ang Facebook or online platform para sa pagnenegosyo. O ngayon, paano ka magnenegosyo? So basically, kung ikaw ay isang domestic helper or office-based at tapos ka na magtrabaho, usually kung natatapos siya ng bandang alas 10 ng hating gabi, alas 11 ng hating gabi, talagang kailangan mo isingit. Kailangan mo isingit ang pagnenegosyo kung seryoso ka talaga. Tama? Ba't hindi mo naman siseryosohin? Alam naman natin na mahirap ang buhay ng OFW. Alam naman natin na maraming parang wala naiipon ang OFW kasi puro padala na padala sa Pilipinas. O, tama? Padala na padala sa Pilipinas, resibo na nga lang ang naiipon nila. So para talaga sa kanila ang negosyo ng ganitong klaseng negosyo. So ang gagawin mo kung your free time, okay, kung 10 o'clock ka ng gabi o 11 o'clock, medyo may konting sakripisyo na instead na magpapahinga ka, magnenegosyo ka. Okay, paano mo sisimulan ang negosyo at ilang oras ka naman? Depende. Minsan kasi mga OFW, nakakapagnegosyo yan, mga 2 hours, 3 hours per day. Kasi ito yung pagkakataon na nagpapahinga sila at sinisingitan nila ang negosyo. Okay, bago kang distributor ngayon, isa kang OFW, busy ka. Paano mo sisimulan ng pagnenegosyo? Okay, may sistema ang grupo mo, pero aside from the system of your team, pwede mong idagdag itong sistema na ginagawa ko sa grupo ko na OFW. Okay, ganito yan. Siyempre, so more or less, ilang oras? So siguro pwede na yung mag-start ka ng 2 hours o 3 hours per day. Kung ikaw isang OFW. Kasi yan na lang siguro, unless kaya mo pa more than
2 hours or more than 3 hours sa pagnenegosyo. So, ang gagawin mo, first part, syempre, pag-aaralan mo yung negosyo. Second part, gagawin mo na yung natutunan mo sa pag-aaral. Okay, ano yung pag-aaralan? Para sa akin, ang una mong pag-aaralan ay number 1, kung gaano kaganda ang negosyo na pinasok mo. Yes, kailangan mong ma-realize, okay, at kailangan mong tanggapin, at kailangan mo 100% na walang duda na dapat maintindihan mo kung gaano kaganda ang negosyo na pinasok mo. Okay? Meron akong video, I will comment down below sa comment section nitong video nito kung ano yon. Ito yung meron akong binabagsak na before sa JLIM project, yung Capitology. O sa Capitology, kinukumpara, may maraming realization doon, at siyempre kinukumpara ko doon at dinidiscuss ko doon kung gaano kaganda yung negosyo na pinasok mo. Di ba? So, andun, i-comment ko dito yung Capitology. Okay? So, para mas ma-realize mo, part na learnings is para ma-realize mo na kung gaano kaganda ang negosyo ng pinasok mo. Okay, number 2, anong kailangan mong aralin? Una muna, first part, kailangan mong mag-aral. Kasi anumang negosyo na hindi mo pinag-aralan, hindi ka magtatagumpay. At pag hindi mo ito inaral, wala pang kumita ng malaki. Wala pang kumita ng malaki sa ganitong klaseng negosyo na hindi nag-aral. Tanda mo yan. Ako nga, abogado, ang tagal kong nag-aral. 4 na taon sa college, 4 na taon sa College of Law, 6 na buwan sa pag-review sa Philippine Bar Examination. Pero nung pumasok ko sa ganitong klaseng negosyo, nag-aral pa ako. Kung meron taong sawa na sa pag-aaral, dapat ako yon. Kasi lalaki ng libro mga inaaral ko. So dapat mag-aral. Number 1, i-upload ko dito sa comment section, or I will send the link dito sa comment section yung Capitology para mas ma-realize mo, okay, para mas maintindihan mo kung gaano kaganda yung negosyo na pinasok mo. Number 2 na pag-aaralan mo, syempre, is para sa akin, dapat anticipated mo yung mga possible issues and concerns or objections, okay, ng iyong possible prospect. And dito sa PICOS, ang tinatawag ko PICOS, possible issues and concerns and objections, okay, dito dinidiscuss ko rin yung mga possible tanong, duda o takot na naglalaro sa bagong distributor. Okay? Although nasa YouTube yon, you have to master it. Ano ang naglalaro pa sa isipan mo? Katulad ng sumali ka na sa ganitong klaseng negosyo, hindi ka nagtagumpay. O, di ba? Baka naman hindi ka na magtagumpay dito. O malamang na-scam ka na. O malamang sasabihin mo, kakarating ko ba ito? Parang malayo ito sa linya ko. Mga ganon. May duda ka ba? So sinasagot ko sa video na yon kung ano ang dapat sagot mo o dapat realization mo sa sarili mo. PICOS. So malakas ka na naman sa akin para hindi ka na maghanap. Iko-comment ko na lang sa comment section dito yung video na yon. Okay, na nasa YouTube. So, 2 video na. Grabe, pamira. Okay. Tapos, so nag-aral ka kung gaano kaganda yung negosyo na pinasok mo. Realization. Number 2, ito yung PICOS, possible issues and concerns and objections sa negosyo mo. Okay, hindi lang sa negosyo mo, posibleng tanong ito sa sarili mo, posibleng tanong ito sa produkto, sa nature ng business natin. Para yun ang aralin mo. Kasi definitely, dahil excited ka, malamang baka biglang hindi mo pigilan ang sarili mo na magkwento sa kakilala mo. O dapat, at posibleng may tanong yan. O posibleng meron niyang karanasan o meron niyang kakilala na masamang karanasan sa pinasok mo. Kailangan alamin mo yung sagot. Okay? So pangatlong paaaralan mo dito is more on, ito yung basic. Ito yung basic. Pero para sa akin, you have to master the basic. You have to master. Hindi mo na kailangan mag-a-attend ng sandamakmak na training. All you have to do is to understand the basic, know the basic, understand the basic, and master the basic, and implement the basic. Basic lang. Hindi mo kailangan komplikado. Number 2 is all about Facebook marketing. Kailangan aralin mo. Kanya-kanyang grupo. Alam naman natin na kanya-kanyang grupo may kanya-kanyang technique pagdating sa Facebook marketing. Ano yung cover photo mo, ano yung profile picture mo, kasi bakit negosyante ka na ngayon. Dapat may makitang pagbabago. Ano yung image na ipoproject mo sa social media, ano ang ipopost mo, anong oras ka magpo-post. Okay, dapat you should know the Facebook algorithm. May kanya-kanyang aaralin mo yun, mamasterin mo yun. Kanya-kanyang grupo, may kanya-kanyang technique and strategies. O sa tanong mo sa grupo mo, ano ba ang technique natin sa pagdating sa Facebook marketing? So, pangatlong maaaralin. Okay, so more or less, naaral mo na. So basically, ay para sa akin, first 2 months or 3 months, wag kang maghangad, nakikita ka agad. Kung meron kang gagawin sa first 2 months o 3 months, aralin mo yung negosyo. Aral. Ibig sabihin, itong panahon na ito, dito ka nagtatanim.
At pag nagtatanim ka ng kaalaman sa iyong isipan. Inaayos mo yung pag-iisip mo. Ibig sabihin, sa panahon ng pagtatanim, huwag ka naman mag-i-expect na mag-harvest ka. Ibig sabihin, sa panahon na nag-aaral ka, huwag ka mag-i-expect bakit hindi ka pa kumikita. Kasi kailangan mong pag-aralan yan. Kailangan ayusin mo yung pag-iisip mo. Di ba? Ay, partida na yan. May limitasyon ka pa sa oras kung inong oras ka magnenegosyo. So kung mga OFW ka, more or less, pagod na pagod yan, maghapon, alam naman natin na napakahirap ng sitwasyon yan. Pero saludo ko sa mga OFW talagang willing pang mag-push ng sarili nila para magkameron ng dagdag kita. Basically, hindi lang dagdag kita pwede ibigay sa iyo ng negosyo ito. Pwede kang kumita na malaki at pwede ka nang makauwi sa Pilipinas full day. Okay, napag-aralan mo na ngayon yung tatlong basic, yung Capitology video, PCOS, and number 3, social media marketing o Facebook marketing na kanya-kanyang team. Ang gagawin mo naman is paano mo i-implement kayo yun. Okay, kung meron kang first step, part 2 na ito, kung meron kang first step na gagawin, ito yung aside from siyempre yung change ng profile, picture, cover, photo, what to post. Ako sa akin talaga ang sobrang basic. You have to go to the basic. Pag bago kang distributor, maglista ka ng 200 na tao na kakilala. Okay, ito yung active candidate list. Sa iba, ang tawag dito ay prospect list. Pero sa akin, ang tawag ko dito ay active candidate list. Yung mga kakilala, ililista mo yung friends, relative, association, neighbor, classmate, organization, etc. etc. Ililista mo yan kay 200. So hindi ko alam kung gaano kakatagal paano matatapos yung 200 to 300 o assuming na matapos mo. From time to time, maglilista ka. Sino yung kaibigan mo? Tandaan mo sino yung kaibigan mo. O sino yung relatives mo, father side, mother side. Association mo. Merong association ba kayo ng mga OFW dyan sa abroad? Ililista mo mga kakilala mo. Siyempre, hindi mo malilista, hindi mo kakilala. O, diba? Neighbor, yung kapitbahay mo na sa probinsya, kapitbahay mo nung nasa Maynila ka, o even kung meron ka mga kasama mga OFW sa kapitbahay dyan sa lugar ninyo o dyan sa lugar na pinagtatrabaho mo, isulat mo. Classmate mo ng elementary, nung high school, nung college. Organization mo. O, di ba? So basically, ito, mga more or less, inaabot mo ng 200 na kakilala ito. Kapag wala kang 200 na kakilala, tinamaan ka naman. Hindi mo makukuha ng listahan yan sa isang upuan. Pwede sa unang upuan mo, 50 lang. O, tapos kinabukasan, siguro pag may free time ka, sulat na naman, another 50 na naman. Hanggang umabot ka. From time to time, actually, hindi lang, minimum lang yung 200. Ililista mo yan, tapos doon sa mga nakalista na 200, ika-categorize mo. Ito, sobrang basic nito. Sobrang basic kasi para sa akin kasi, masyado nalulula ang mga new distributor. Ang daming gusto matutunan, pero nai-skip at hindi nabibigyan ng emphasis yung basic. So doon sa 200 na listahan doon, ika-categorize natin A, B, and C. Okay? A, ito yung may pera, negosyante, business-minded. Ibig sabihin, hahanapin mo sa 200 kung sino dun yung negosyante. Pag ito si negosyante, kunyari si Pedro ay negosyante, opposite, lagay mo ng A. O, B, yung kakilala, itong pang number 2, kakilala mo ito, classmate mo ito, ito ay punong barangay, o ito ay konsyal sa lugar ninyo, o A. O, di ba? Ika-categorize mo. Sino ba yung A? Business-minded, may pera, may authority. So hahanapin mo, it could be possible na doon sa 200, 15, 20, or 30 doon ang letter A. Hanapin mo. Yun yung A, category A. Ibig sabihin yun ang priority, yun ang una mong kakaibiganin, magre-renew ka ng tie, okay? Saan? Sa Facebook. Ito yung dito ka hahanapin mo sila kung Facebook friends mo na sila. Okay? Magko-comment ka, i-activate natin ng Facebook algorithm. Huwag natin masyado malalim kasi dinidiscuss naman yan sa Facebook marketing. Letter B, hanapin mo sa mga natira na hindi A, hanapin mo nyo dito yung mga madiskarte sa buhay. So hanapin mo yung mga tao dyan sa 200 na listahan mo, sino yung madiskarte sa buhay. Kasi pag natapos natin yung A, yung B naman ang ating prospectin. You see, yung walang impact, mga tao negative. Tandaan mo yung 200, ang ililista mo doon ay mga taong kakilala mo, whether sasali o hindi. Minsan kasi hindi mo na nililista ay negative to. Hindi ililista mo pa rin. Lahat ng kakilala, whether sasali o hindi, o may bad or good experiences sa network marketing, ililista mo. Okay, A, B, and C. Yung C, mga negative. Sino yung mga natira? Mga negative, mga hindi sasali. Ilista mo lang. Andiyan yung tamang panahon. So anong gagawin mo doon sa A, B, and C? Ito yung A is you have to add them as friends sa Facebook. Add them as friends sa Facebook. Kung kaibigan mo na sila, tingnan mo.
'di ba? Maghanap ka ng top 5. Doon sa A, maghanap ka ng top 5 o top 10 na nakokomentan mo, magre-react ka sa kanyang Facebook. Okay? So, yan ang ano natin ha. Yun na, mag-aaral. Okay? Yan muna ang basic. Mag-aaral ka muna. Huwag ka muna mag-expect na kikita agad. Kailangan mo mag-aral. Kailangan mo isingit at bigyan ng oras sa pag-aaral. Okay? Pangalawa, implementation. Doon muna tayo sa prospect list. 200 na kakilala, magda-draft ka, tapos magko-comment ka. Tapos doon tayo mag-prospect. Okay? So yan muna ang basic ha. So the basic ha. Kung gusto mo talaga matutunan pa further, marami akong mga i-upload na para sa mga business partners natin na para mas matutunan mo kung paano gawin yung pagnenegosyo. Okay? So yan na lang muna ha. Medyo mahaba-haba na ito. Okay? Please don't forget naman to follow this page. Okay? Pag meron kang kakilala naman na may makakilala ka na tingin mo kailangan itong ating video na ito, don't forget to share or comment down below yung pangalan para kahit paano alam na nila. Hindi ka na mag-iisip kung ano ituturo. Ito na, ituturo. Ito na yung video na ito. Okay? So yan lang muna. Okay, thank you very much. I'll see you soon. Iko-comment ko na lang yung Capitology PCOS dito sa comment section. Okay, thank you. And this is Attorney Drew sending you love and good vibrations. Bye-bye.